Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo at meron tayo dito isang imported na naman na unit mga bossing. Toyota Pan Cargo mga boss, parang Toyota Eco ang design nito, parang wagon mga bossing, no? Okay mga bossing, ang issue ng ating aircon, yun naman lagi naging issue. Mahina daw ang lamig mga bossing, lalo na pagkatanghali or traffic. Okay, nakita natin mga bossing, meron tayong reading na nakita at nakuha, no? Na kulang din siya ng freon mga bossing. Meron siyang 35 ang ating low side, tapos wala siyang 130 o walang 150 mga bossing, mga 140, 135, no? Yung ating high side. Okay, ang nakita ko, nag-convert na ng condenser na 12 by 23. Yan na nakakabit mga boss. Tapos syempre pagka ganitong universal na condenser, talaga maglalabas ng dryer. Okay? So ngayon ang nakita kong isa pang problema, dahil kaya mababa ang kanyang reading dahil nga may leak. Kulang ng freon dahil meron siyang leak doon sa dugtungan doon. Nag-o-oil yung kanyang dugtungan mga bossing. Pero sabi ko kay madam, kasi babae may-ari nito mga bossing, mamaya subukan natin kausapin. Okay, sabi ko sa kanya, kung gusto niya ng patinuin, pabalikin sa dati, ibabalik ko to sa original mga bossing na condenser. Ang dami na natin nagagawa niyan. So ang kinakabit natin dyan, yung mga pang latest natin na mga Avanza or Toyota Rush ata mga bossing, no? Okay, yun ang gagawin ko. Magpapalit ako ng condenser. Tapos, ang problema nito, napakahina ng hangin sa loob. Pasukin natin loob mga bossing. Ito yung loob niya mga boss, oh. Ang problema na nakita ko, walang kahangin-hangin. Sabi ko nga, malakas pa yung electric pa ni madam dito. Okay, tingnan natin, oh. Ito kahit pa paano, isang dulo meron. Kaya pa niyang liparin. Pero yun nandito mga boss, wala, oh. Halos 3 butas niya wala. Walang kahangin-hangin mga boss, oh. Mabuti pa tong isang side na to, kahit pa paano nililipad pa niya, natutulak pa niya. Pero dito wala talaga, kahit hininga ata parang wala, parang binubulungan ka lang sa tenga, ayan, Tapos ang lamig niya mga bossing, dahil nga hindi siya ganun ka puno rin ng freon, tapos hindi rin siya ganun ka komportable yung system. Meron lang tayong 25.5 mga bossing na lamig. Okay, so yun ang papagawa natin dito sa ating Toyota na to. Papabaklas ko lahat, pati yung louver. Iaayos natin yung buga ng hangin para pag napalamig natin, mailabas niya yung hangin. Syempre, may tulak ng hangin yung lamig, no? Para mas komportable mga boss. Mabuti pa tong isang to talaga. Bilib ako dito sa isa. Nag-iisang ikaw. Yung 3 wala, negative. Okay, so ayun ang gagawin natin. Tapos mamaya mga bossing, update tayo sa inyo kung anong mga mangyayari dito. At iisa-isahin natin kung ano yung makikita namin, kung makukuhaan ko lahat ng video mga boss. Pero ang plano na natin, i-convert na natin ng laminated na condenser na mga pang latest natin na mga Toyota. Okay? Mga bossing, may napansin lang kami doon sa ating radiator, no? So yung radiator pala natin mga boss, biyak na. So kalaban na to, so isa sa mga magiging dahilan yan kung bakit magkakaroon din ng trouble sa response ng lamig ng ating aircon mga bossing. Kaya i-advise na natin kay madam na magpapalit na ng panibagong radiator habang naka-open pa ng ganito mga bossing, no? Kasi abala to pag halimbawang hindi na isabay, bumigay, so baka mamaya ma-damage yung ating ikakabit. O kaya sabi ko kay madam, kung meron ng pangpalit niyan, palitan na lang niya yan. Para at least sabay-sabay na tayong gagawa dyan, no? Malilis na niya yung labor na pwedeng singilin sa kanya pag nagpapalit siya dyan. Ang kalaban ng ating dashboard mga bossing, medyo dahil nga Japan, may mga tahi-tahi, no? Pero kailangan namin tanggalin, hindi makasin pwedeng dukutin yung ating evaporator doon sa ilalim lang. Kailangan tanggalin din talaga yung dashboard. Ingat lang sa mga para hindi mabasag. Mga bossing, ito na yung evaporator ni Toyota natin, no? Ang nakikita ko, kaya pati pala yung response ng hangin hindi ganun kalakas dahil isa yan sa mga problema itong labasan. So tingnan natin kung may magagawa kami rito para mas paayon natin sa buga. Kasi yung isa bakit nakapasok dun, no? Malaki ba ang allowance pa rito, tol? Malaki pa rito kahit mag-adjust pa? Kasi maganda nito, nakaumbok sa ng ganun .
makapwelo muna yung hangin bago siya lumabas. Okay mga boss, tingnan namin kung hindi naman masyadong UP-UP yung ating evaporator sa loob. Ayun na, yan yung mga conversion ng Japan natin. O kaya hindi ganun kaya lalakas ang hangin. Pero may mga nagko-convert naman na magaganda naman, maayos naman. Sige, buksan mo na tol. Compressor natin mga bossing ito. So Japan talaga, Japan pa rin, di pa napapalitan. So, tingnan natin kung meron kami makikitang leak naman dito, no? Para kung meron may magagawa na tayo, gawin na natin. Yung reading niya kasi na 35, kahit pa paano naman, may bomba pa to. May konting palag lang yung ating gauge, pero kaya pa naman niya humabol pa sa maging tama yung system natin mga bossing. Mahihirapan lang naman ang ating compressor pag itong ating condenser ay hindi maganda or barado or masikip. So, tingnan natin mamaya yung power niyan pag nagawa na natin yung ating condenser na maayos, no? Mga boss, eto medyo mabigat natin problema. Nung na-flashing natin yung ating evaporator, may lumabas siya na singaw. Napakaliit lang. Ayan, no? So kahit ganun kalit mga bossing, magkakaroon ng problema yan sa pagbawas ng refrigerant natin. So siguro mga 1 buwan, 2 buwan, pwedeng magbawas yung ating refrigerant dahil dyan sa butas na yan. O yun lang, medyo kalaban ang mga sinasabi ko na hindi tayo nakakatipid pag may mga ganyang senaryo na problema, no? Pero wala tayong magagawa. Kung hihinangin naman, hindi ubra, nasa loob. Tsaka manganganak lang yung butas na ito. Ayun ang kalaban natin, magpapalit tayo ng evaporator. Mga boss, yun ang problema natin. Yung ating evaporator, dahil Japan version nga, magkaiba yung tutok ng ating fittings. Nakita nyo to? Ito papunta rito, yung ating local papunta rito. So medyo may problema kami rito sa paglabas ng expansion valve. Baka kailangan magtabas tayo ng panibago ron kung wala talaga akong mahahanap na eksakto para sa ganyan. Dahil nga Japan yan mga bossing. So hindi ko alam kung merong available na talagang ganito makukuha dito sa atin. Kung wala, talagang itong mga local natin, convert tayo ng panibagong daanan ng expansion valve dun sa pinaka chassis natin, no, yung parole natin dun mga bossing. Ayun, no. Yung butas na nandun. Yan. Babalik rin natin yan, mag-a-adjust kami lahat. Pakabila naman ang tabas. Kung wala talaga mga bossing, yun ang gagawin natin. Tsaka ito na, itong mga air ducts natin, papalitan na natin lahat, pang washing machine na ata yan. So maliliit yan, bumili na tayo na napakarami para may stock din tayo. Eto na. So mas malalaki na ang butas na ito. O isang bundle na yan. Tapos yun na, papalitan natin ng panibago yung mga bossing. Ito lang problema namin. Lahat talaga problema, oh. Pero kaya-kaya naman yan mga boss. Mga bossing, ito na yung condenser natin, no. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung condenser na kinabit namin. Sulit. Okay, so yan na. May bracket tayo dyan. Tapos may bracket tayo dito isa. Very good yan mga boss. Mamaya makikita natin yung lamig niyan. Kumpara dito sa ating nakakabit na condenser na yung mga bossing. Nga lang, syempre, mas mahal nga lang yun mga boss. Kaysa rito sa condenser na to. Pero kung gusto mo talaga ng lamig, talagang kailangan mong mag-upgrade ng panibagong condenser. Ayun na, ang problema na lang namin yung evaporator mga boss dahil baliktad nga. Ito pakita ko sa inyo. Mga bossing, tamo, sinubo na natin yung kanyang evaporator na nakuha natin na local. Hindi siya lalapat kasi nga sa full. So babaguhin natin yan ng tabas para sumakto lang ulit. So wala akong ibang nakikitang paraan kundi ganito lang din na kailangan itong may kabit natin kasi balang araw magkakaroon pa rin ng problema to. So pagka hindi na natin kinorek ngayon, hahanapin mo na naman yung ganyan, no? At least ito, pagka nagawa na natin at magkaroon ng trouble to, madali na lang palitan. Okay? Eto na mga bossing, gumagawa na tayo ng ating lagayan ng air ducts dito sa ating evaporator. Naikasan na rin natin, nabago na natin yung position. So ito naman ginagawa natin mga bossing. So may gusto akong mangyari dito, mag-extend ako ng konti, hindi man nakalapat sa ganyan.
mag-extend ako ng konti para makabuelo yung ating hangin mamaya, no? So mamaya pakita ko sa inyo kung anong gagawin ko dito. Mga bossing, eto na, nagawa na natin. Ito yung gusto kong mangyari. Pinaumbok natin ng konti para makabuelo yung ating hangin mamaya, no? Kasi pagka lapat na lapat, babangga siya doon. At least ito merong konting kahit 1 inch man lang, no? Bago siya lumabas. O yan na. So palagay ko naman, very good na to. Makakuha tayo ng magandang hangin mamaya. At syempre yung lamig ang gusto natin. Hindi lang hangin. Okay. Ayan na mga bossing, malapit na tayo matapos. Discharge hose na lang. Kakabit na lang yung discharge hose natin. Nakakabit na yung loob, kompleto na. Malakas na rin ang hangin niya, sigurado tayo dyan. Pagka naikabit yung ating hose, ligtes na lang, tapos karga ng Freon mga bossing. Ayos. Mga boss, nakapag-load na tayo ng Freon. Meron tayong 30 yung ating low side, kaso medyo gumagalaw. Yung ating high side, walang 200. Pero malapit sa 200 mga boss. Okay, so tingnan natin yung lamig sa loob. Mga boss, kanina nakakuha tayo ng 25.5, no? Ngayon, meron tayong 6.2, 6, 5.9. Lumalamig pa, bumababa pa mga bossing. Okay, so maganda yung naging response ng lamig, no, mga bossing. Naging nakita kong nakaganda sa atin yung ating condenser, no. Talagang kailangan talaga ng ating mga luma na ng mga sasakyan i-upgrade na yung ating condenser. Tapos nakakatuwa dito mga bossing yung ating meron ba tayong plastic dito? Sa tinesting natin to kanina ng plastic Meron tayong plastic mga bossing. Kanina mga bossing, eto lang yung merong lumalabas na hangin. Ayan, nakita nyo yung plastic. Itong nandito sa kalibila, wala. Pero ngayon, nakita nyo naman kung gaano kalakas. Number 2 lang yung mga bossing. Alam ko number 2. Number 3. Hindi pala, number 1. Number 1. Okay mga boss, yan yung number 1 nya. Ayan o. Number 1 nya mga boss. Number 2. Ayan o, mga bossing. Ayan o. Sobrang lakas na nung hangin. Okay, so nakita namin yung nakatulong syempre yung ating pag-improve ng ating air duct hose, saka yung nilalabasan ng ating hangin syempre, yung ginawa nating goma na sasalpakan ng ating air duct hose mga bossing. Okay, so maganda naman yung naging improvement. So ang magiging obserbasyon na lang nito mga boss, syempre pagtanghali, si madam na makakapagsabi niya kung very good ba o hindi. Ang nakita ko nga lang talaga yung compressor natin, medyo may konti ng palag yung ating compressor. So dapat yun talaga papapalitan pa natin, pero masyadong gastos na mga boss So hindi na masyadong kumbaga hindi na magiging makatarungan kung sisabay pa natin yun. Pero pinakamaganda kung nasa tama pa yung compressor natin, hindi pumapalag-palag, sigurado ako na mas malakas ang bomba pa, makakakuha pa tayo ng mas magandang lamig dito, no? Pero ang napaka-importante rito yung lakas ng hangin nakuha na natin, at syempre yung lamig, no? Yung lamig mga bossing. So nakakuha tayo ng 6.5 ba yun? Nakalimutan ko na. Okay, nandiyan naman. Ayun lang mga bossing So wala dito yung kliyente natin. Tingnan natin kung makakapagpasalamat tayo. Iniwan sa atin dahil medyo talagang lumobo yung gastos niya. Kasi nga, pati radiator niya, pinapalitan talaga natin sa kanya, no? Pero palagay ko naman malaki naman ang improvement nitong ating ginawa dahil napakalayo ng response ng lamig, no? Kung magmula dun sa 25.5 naging 5.6 o 5.5 ba, so malaki na ang pinagkaiba ng ating lamig ngayon, no?
Okay, ayun lang mga bossing. At kung makakapagpaalam tayo mamaya, paalam tayo kay madam. Sige. Ayun, no. Okay mga boss, okay na tong ating Toyota Pan Cargo ba to? Ayun mga bossing. At syempre magpapasalamat tayo sa ating kliyente. At shoutout kay Ma'am Marina, yun o. Ma'am, salamat ng marami. So, konting tanong lang, may nag-improve ba sa ginawa namin, ma'am? Oo. Lumamig na rin. Yung hangin na dating hininga. Meron na rin hininga. Ayun. Mga bossing, mas lumakas naman. So, may maganda naman yung naging response, kagaya ng sinasabi ko. At syempre, si ma'am na rin na magsasabi nun. So, kung ano yung mga naging improvement, sigurado naman ako dun sa dati ay napakalayo na, no? Yun nga lang, syempre, nagasusan si madam dahil radiator, condenser, kagaya ng compressor pa nga sana, mga bossing, no? Kaso, syempre, medyo sagad na. So kaya hindi na natin inoper yun. Evaporator na dapat wala naman sanang butas, nagkaroon o ibig sabihin may lumabas. Pero ang pinakamaganda mga bossing, kagaya sinasabi ko, mas magpakita na siya o kaya lumabas na yung issue bago pa sa sunod na araw lalabas, no? So mas pabor sa atin na magawa na ng tama kaysa naman na nakakabit na sakal na magkakaroon ulit ng problema, no? Okay, ayun lang mga bossing. At syempre, salamat ulit kay Ma'am Marina. Ayun, no? Shoutout sa ating magandang kliyente, oh. Ayun, Manila lang naman din si Ma'am Marina, no? So, Onyx lang yata siya. Okay, ayun lang mga boss. Salamat na marami at ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.